So yun, okay, KGX, kumusta kayong lahat? At check lang natin kung anong nangyayari ngayon sa BTC. No, tingnan natin kung nasa danger zone ba sila ngayon. So, tingnan natin. Okay, tulad ng sinabi ko, marami tayong ginuhitan at ito yung bago nating resistance. So, itong area na yan. So, ito rin, area natin na to. Resistance din natin. So, ito din, itong area na to. At ito yung pinaka-support natin. Kung mapapansin nyo kagabi, so, tumama yung support natin. So, hanggang dito sa 65,100. So, automatic profit na kayo nun, di ba? Kung pumasok kayo ng 65,950, nag-profit na sana kayo kagabi. Kaya lang, ano bang possible na pwedeng mangyari sa BTC ngayon? Kung titignan natin ngayon, I think siguro punta tayo sa 1 hour time frame. Hindi. Sa 1 day time frame. Sa 4 hours time frame, ayan yung ating charting. So, gusto ko lang i-check din, kasabay ninyo, yung pwedeng mangyari sa 1 hour time frame. So far, kung mapapansin natin, eto pa rin tayo sa area na to, no? So, ayan, sa 65, 67, tong area na to, iangat lang natin. Okay, so ito, dito sa area na yan. Okay, so check natin, ilalayo ko ngayon ng konti. Okay, so pag nilayo natin ng konti, ito yung mga ginawa nating support, tsaka yung mga guhit natin na nakuha naman. So kung mapapansin natin mga Lodi, no, ito yung all time high, tong area na to. Tapos ito yung binibreak natin na hindi ma-break yung area na yan. Yan si 71,800, hindi ma-break yan mga Lods, no? So ngayon, etong area na to, ito. I think isa sa pinaka danger zone etong area na to, dahil kung mapapansin nyo, dito nag-start, ito kasi parang normal lang sa akin to eh. And then ito, yung third candle na to, nag-attempt to ng ilalim talaga mga Lodi, no? Nag-attempt siya na bumagsak. So ito yung ginawa kong pinaka-support natin, no? Kung titingnan nyo bang bumagsak siya. Tapos nag-attempt siya sa W pattern pero hindi nagkaroon ng W pattern. Biglang bumagsak ulit, no? So itong area na to, ganun din. And then biglang dito na rin sa area na to nung na-break siya. Ayan. Tingnan nyo itong pinaka-support na to, ito yung pinaka-support natin nung nakaraan, bumagsak and then naging resistant siya. Ilang beses siyang tinry in-attempt itong area na to. Tingnan nyo 1, di ba? Tapos 2. No? Nung in-attempt ng pangalawang beses yan, mga Lodi, no? Biglang umangat na siya. So nung na-break, tingnan nyo, lumipad mga idol hanggang dito sa area na to. So and then gumawa tayo ng another pattern dito din sa support na yan, no? Diyan din sa sa resistance na binigay natin na yan. Tingnan nyo So ito siya. Yan. So ayan na siya. So nagkaroon tayo ng pinaka-triangle dyan sa area na yan. Ayan, yan yung pinaka-triangle natin sa area na yan. At kung mapapansin nyo, dyan din sa area na yan, lumipad yung value ng BTC nung nakaraan na gusto niyang i-break si 71,800. Napansin nyo? Then, susundan naman natin ngayon. Kung mapapansin nyo naman, ayang area na yan, yan din yung naging support natin na biglang bumagsak. So ngayon, nagwo-worry ako pagdating dito sa area na to. Kay 65,950, parang nasa danger zone siya, no? Na parang ito, mukhang babagsak muna. Hindi, kaya marami tayong numero, Kasi marami tayong tinignan dyan. Kapag ito bumagsak dito, no? Sa area na yan, si 65,950, meron tayong 64,700 na resistance, ay na support mga Lodi, no? Kumbaga, wag nating isipin na malalaglag ng gusto kagad, no? Kung ito masasapol si 64,700, possible pwedeng bumagsak pa at meron tayong support another na 62,887, di ba? So ngayon, after ng 62,887, meron naman tayo sa ilalim na 61,504. So ibig sabihin, safe kapag meron kang support and resistance. So far, kung mapapansin nyo, no, sa 1 day time frame, medyo pababa siya. Ayan, pababa tong area na to sa 1 day time frame. Kahit sa 4 hours time frame naman, kung titingnan naman natin sa 4 hours time frame, pababa din siya mga Lodi, no?
So, tingnan natin kung ano yung possible. Okay? So, tulad ng sinabi ko, may support tayo na 65,950 at meron tayong resistance sa 67,462. For me, nandirito siya, mas lamang yung binibreak yung support, mga idol, no? Mas lamang siya, ha? Mas lamang yung binibreak yung support kaysa binibreak yung resistance. So, para sa akin, nasa danger zone siya. Possible na kapag na-break to, baka i-attempt kunin si 64,700. Okay? So, ano lang yun, tawag dito, based lang dun sa nakita nating chart at based lang dun sa mga guhit natin yan. Okay? Sa mga wala pang BitGet at gustong sumabay sa amin, nandiyan lang yung link natin sa description. Gamitin nyo na yun, mga Lodi. Tulong nyo na sa akin at tulong ko din sa inyo, mga idol. Suportahan tayo at saludo sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat.